Ayan, isang pinagpalang gabi po sa ating lahat at welcome po sa ating prayer for the nations. So, bago po ang lahat, tayo po muna ay sumaglit na manalangin. Yes, Heavenly Father, thank you for everything. Lord, maraming salamat sa oras na to sapagkat andito po kaming muli upang makinig ng iyong salita para magamit mo po bilang iyong vessel na maipag-pray po ang iba. Lord, maipag-pray po ang aming bansa, Panginoon. Lord, thank you, Lord, for the privilege para magamit mo po, God. Maraming salamat po. And Lord, patuloy na ikaw po ang mangusap po sa bawat puso ng bawat isa. Lord, ikaw po ang magturo sa amin. Ikaw po ang siyang um, mag-touch ng bawat puso, Lord. Lord, alam mo po yung laman nito, alam mo po yung pusa, alam mo yung laman ng puso namin. And Lord, only you, Panginoon, can satisfy our hearts, can teach us, oh God. Lord, gamitin mo lamang po ako bilang iyong vessel, oh God. Maraming salamat po, Panginoon. In Jesus' name, Amen. So, ang i-share ko po sa inyo sa gabing ito is na-preach ko na po siya sa Gayaman last April. So, ang title po is Walk the Talk. Walk the Talk. So, ang main text natin ay matatagpuan po sa James 1 verse 22 sa Tagalog version po. So, kung andun na po kayo, James 1 verse 22, sabay-sabay po nating basahin. So, sabi doon, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. So, praise God sa pagkakabasa ng kanyang salita. Bago po ang lahat. So, may tanong ako dito, sabi dito, ilang years na kayong Christian? So, sino dito more than 5 years na? Sino naman dito yung wala pang 5 years, ganun. So, praise God sa hindi ko na po makikita sa comment section, pero yun, praise God sa mga may more than 5 years na, and praise God din sa mga wala pang 5 years. So, ako naman, ilang years na nga ba? So, 12 years na. 12 years na po akong 12 years na po akong Christian. 12 years na kami ni Lord. So, it was year 2024 nung time na nag-decide ako na ayun, no turning back. So, kasi nung naging na-encounter ko si Lord year 2013. It was year 2014 nung nag-decide ako na no turning back. Pero 2013 nung na-encounter ko ang Lord. So, nung after ng encounter, yun, grabe yung persecution after nun. Yun nga, parang persecution sa family, ganyan. And then, tsaka pinaka-highlight kasi nun, nung naging Christian ako is, yun, parang ramdam ata ng mga iba na, yun, na parang uhaw tayo sa salita ng Diyos. So, madaming Bible study na-invite tayo. So, ako naman, for the go lang ang person. So, lahat ng Bible study na yan, parang na-attenan ko din, mga invite nila sa akin. So, dumating ako sa point na na-confuse ako kasi iba-ibang religion eh. iba-ibang religion na Bible study. So, confused tayo. Pero, thank you kay Lord kasi binigyan niya ng answers lahat ng tanong ko ng mga time na yun. And, yun nga, nag-decide ako nung 2014 na no turning back kay Lord, and praise God kasi hanggang ngayon nandito pa rin tayo. So, natanong ko lang kung ilang taon na nga ba tayo sa relationship natin kay Lord, dahil for sure sa mga more than 5 years na dito, for sure I believe na dami na nating napakinggan na salita ng Lord. Yung iba nga doon medyo paulit-ulit na naririnig natin, tama?
Pero walang paulit-ulit kay Lord kasi kung paulit-ulit man, ibig sabihin may hindi pa tayo nagagawa doon or nire-remind tayo ulit ng Diyos. So, yung mga wala pang 5 years, I believe then na may narinig na tayong word, 'di ba? May mga narinig na tayong word. So, sa patuloy na pag-attend natin sa church, patuloy na pagde-devotion natin, may naririnig tayo everyday, salita ng Lord. Nalalaman tayo. Kung sino man po dito yung bago pa lang, naniniwala din ako na may narinig na rin kayo na salita ng Lord kasi it's either tinuro ng mga magulang natin or tinuro sa loob ng klase, di ba? So, ayun po, sa mga 5 years na, more than 5 years na, sa mga wala pang 5 years, so, madami na tayong alam, tama? Madami na tayong alam na salita ng Diyos. Yun yung pinaka bottom line, may alam na tayong salita ng Lord. Kung hindi man madami, pero may alam na tayo. Amen? Alam natin, 'di ba? Alam natin na dapat mag-pray, 'di ba? So, ginagawa ba natin yung mag-pray, yung magdasal everyday, magpasalamat sa Diyos, or nagagawa lang natin siya kapag may kailangan tayo kay Lord, 'di ba? So, alam din natin na dapat magbasa ng Bible, 'di ba? So, ginagawa ba natin yung magbasa ng Bible dahil alam natin na yung Word of God, kailangan natin siya everyday, 'di ba? Kasi tulad ng pagkain natin physically, 'di ba, kumakain tayo 3 times a day. So, ganoon din sa salita ng Lord, everyday kailangan siya ng ating soul. So, ginagawa ba natin magbasa ng Bible or nagbabasa lang tayo, nakakapagbasa lang tayo kapag nasa church na, 'di ba? So, tayo lang po ang nakakaalam nun. And, yun, alam natin na dapat umiwas sa kasalanan. Tama? Ginagawa ba natin yung umiwas sa kasalanan or tayo pa mismo yung nanghihikayat sa iba para magkasala? Diba? So, last, alam natin na dapat maging mabait. Tama ba? Ginagawa ba natin yung maging mabait or hanggang ngayon wala man lang makita or maramdaman nakabaitan yung iba sa atin? So, 4 lang yung na-mention ko pero madami pa yan na alam na natin sa mga narinig nating salita ng Diyos. So, itong exhortation na to, nung pinapreach ko din siya, mabigat siya sa totoo lang, pero ayun, kailangan natin siya. So, nung time na yon at hanggang ngayon, patuloy pa rin tayong tinuturuan ng Lord. So, praise God kasi may ganito na tinuturo ang Lord sa atin. So, yun nga, madami nating alam. Ang tanong, ginagawa ba natin lahat yun? So, minsan, 'di ba? Minsan ang galing lang natin makinig. Pero tama ito na nakikinig tayo. Very recommended na makinig tayo sa mga ginagamit ng Diyos. Amen. Para magpahayag ng kanyang salita. Minsan, ang dami nating natututunan. Diba? Walang mali doon. Siyempre, tama na may natututunan tayo kapag may naririnig tayo. So, minsan, ang dami nating notes. Diba? Sino ditong madami ng notebook sa bahay na naipon? Diba? Mga devotional notebooks, mga notebook na naglalaman ng mga na-take down notes natin na preaching, ganyan. So, tama yun na nagte-take down notes tayo. Amen? Dahil hindi naman lahat kayang mag-retain sa utak natin. Minsan, kakailanganin natin yung mga notes na yon
lalong-lalo kapag dumadaan na tayo sa trials, kailangan natin ng reminders sa mga naging devotion natin, di ba? Kailangan natin ng reminders, ng encouragement. Amen. So, tama na, nagme-memory verse tayo. Amen. So, sabi sa James 1 verse 22. So, be doers of the word, not hearers only, deceiving yourselves. Diba? Deceiving yourselves, ibig sabihin, akala mo okay ka, pero hindi pa pala. Diba? Minsan, ganun, hindi lang minsan, madalas ganun yung reality. Akala natin okay tayo, pero hindi pa pala. So, the hearing is not the problem. The problem is that there's no application. Diba? Hindi problema ang hearing, ang problema walang application. So, yun, let's go to our points, mga points. First point is hear. Hear ang first point natin. So, hearing is important. Tama ba? Mahalaga na nakikinig tayo. So, kaya tayo andito ngayon, nakikinig tayo ng exhortation, di ba? Nakikinig tayo ng word, tapos natututo tayo. Amen? So, share ko lang sa inyo na, yun nga, nung time na naging, actually, hindi, before pa lang tayo magkaroon ng relationship kay Lord, pansin ko na din talaga yung uhaw natin kay Lord, kasi parang elementary, parang nag-invite na sila ng Bible study, andun yung excitement, andun yung puso na makinig sa salita ng Lord. So, siguro nga ganun yung sobra yung uhaw natin sa salita ng Lord. So, never naging boring sa akin, or napipigilan ko yung antok kahit na puyat ako. 'Di ba? Kapag nakikinig na tayo ng preaching. So, kahit online man, talagang ginagawa natin yung best natin na hindi makatulog, na seryosohin, na irespeto natin yung pakikinig ng salita ng Lord. So, yun din yung isa sa mga prayers ko, na sana hindi magbago. Hindi magbago yung uhaw natin sa salita ng Diyos. Yung uhaw natin sa pakikinig, kahit sino man yung preacher, kahit sino man yung nagsishare sa harap. Sana, ayun din, sana ganun din yung puso nating lahat. So, but the danger is this, a hearing without action. Diba? Hearing without doing. Yun yung nakakalungkot, yun yung danger. So, parang, halimbawa, nakikinig tayo, nanonood tayo ng mga tutorial, pero hindi naman natin nagagawa yung mga napapakinggan natin, napapanood nating tutorial. So, nakakalungkot yun. Ito naman, sa susunod, ito yung mga kadalasan nating marinig kapag may nagpe-preach, di ba? Kadalasan natin siya naririnig. Mga comments, di ba? Mga common na comments ng mga people. Pag nakakarinig sila ng preaching, gano'n. Mga line na, ang ganda ng message, di ba? Tinamaan ako, mga gano'n. Grabe si Lord. Yun yung mga common na nasasabi natin or naririnig natin na comment ng mga tao pag nakakapakinig ng word of God. Pero yun, ang nakakalungkot kapag bumabalik sa dati, 'di ba? Yung napakinggan, hindi natin na-apply. Listening is not transformation, 'di ba? So, ang second point natin is do. Kanina, first point here, ngayon naman is do.
The missing piece is do the word. Yun yung kadalasang nangyayari, yung paggawa ng salita. Amen. Hindi kailangang perfect, 'di ba? Hindi kailangang perfect yung pagsunod natin agad-agad. Kailangan lang natin simulan. Amen. Kapag narinig natin na mag-pray, dapat mag-pray. Amen. Kapag narinig natin na magbasa ng salita ng Lord, dapat magbasa tayo. Pag narinig natin na forgive, then mag-forgive tayo. Amen. Hindi kailangan perfect, kailangan lang nating simulan. Amen. Huwag nating hihintayin yung kapag feeling lang natin. Amen. Kasi baka mahirap yun. Basta mahirap yun na hihintay lang natin pag feeling natin. Ganun. And hihintayin din natin yung perfect timing. Ganun. Alam niyo kung anong perfect timing? Yung sinusunod natin agad. Once na narinig natin, sinusunod natin. So, sabi sa James 1 verses 23 to 24, for if you listen to the word and don't obey, it's like glancing at your face in a mirror. You see yourself, walk away, and forget what you look like. Diba? Parang salamin. Diba lahat tayo nagsasalamin? Tinitignan natin kung maayos ba yung mga itsura natin pag bago lumabas, ganun. Madalas yun yung pagtingin natin sa salamin. Diba kapag tinitingnan natin yung mga itsura natin sa salamin, kapag may nakita tayong hindi maayos, diba inaayos naman natin agad. So, kapag hindi natin inayos, anong mangyayari? Diba hindi magiging maganda yung kalalabasan. So, nakakita tayo ng mali pero wala tayong ginawa. 'Di ba? Mahirap 'yon. Masakit 'yon yung nakakita tayo ng mali pero wala tayong ginawa. So, delayed obedience is still disobedience. 'Di ba? Kapag dinidelay natin yung mga pagsunod natin sa salita ng Lord, disobedience pa rin yun. Amen. Share ko na lang din na personally, hindi ako magaling sa memory verse. Medyo kahinaan kong mag-memorize. Pero, kailangan po natin talaga mag-memorize. Amen. Kailangan natin memorize yung mga, life verse natin. Hindi lang life verse, syempre. Hanggat, kung pwede nga lang everyday na nagme-memorize tayo. Yun yung talagang sobrang advisable. So, yun nga, hindi tayo ganun kagaling mag-memorize. Pero, ako, personally, nakakalimutan ko yung exact phrase and verse kapag nagbabasa ako. Pero, yung thought kasi, yung laman nung binasa ko, yun talaga, kapag nabasa ko siya tsaka narinig, naalala, hindi na siya nawawala sa akin. Kasi, ayun, pagkarinig ko, pagkabasa ko, ina-apply talaga natin agad sa buhay natin. So, kalimutan ko man yung exact phrase or verse, as much as possible, ina-apply na natin siya sa ating mga buhay. And, kahit pa paano, kapag nabasa ko na yung word na yun, isa-search ko na lang siya kasi, hindi ko nga maalala yung exact phrase, pero naalala ko yung thought nung verse na yun. So, sinesearch ko na lang siya para once na kailangan natin siyang i-quote, i-quote natin siya. Kasi nga, naalala natin na may ganun tayong thought na nabasa at narinig. So, once na may narinig or nabasa tayong word, let's do it right away. Amen? Let's do it right away. Amen? Hindi bukas, hindi mamaya. I-condition natin yung mga sarili natin na yung gagawin natin agad.
Amen? Pag nasa time na ng application, ginagawa na natin agad yung narinig at nabasa natin. So, our last point na is become. Kapag ginagawa mo ang word, nagbabago ka. Amen ba? Pag ginagawa natin yung word, nagbabago tayo. Not instant, but consistent. Diba? You don't become strong by hearing. You become strong by doing. Diba? We are all work in progress. Amen. Minsan, hindi agad-agad yung pagbabago, pero magbabago pa rin tayo. Amen, sa tulong ng Lord. So, kung gusto mong maging strong, kung gusto natin maging strong, hindi lang sa Sunday lang, amen, hindi lang naka-base tayo sa emotion lang, amen, kundi sa daily obedience natin, sa araw-araw natin pagsunod kay Lord, sa salita ng Lord. What you practice, you become. Hindi kulang ang alam mo, kasi kung alam lang, I believe madami sa atin dito, madami nang talagang alam. Amen. May iba pa ulit na lang sa kanila. Hindi kulang ang alam natin. Minsan, kulang lang yung ginagawa natin. Amen. Sabi sa James 1 verse 25, basahin natin, maganda tong na to. Lahat naman ng salita ng Lord maganda. Pero, basahin natin James 1 verse 25. The one who does it will be blessed. Amen? Sinong nakasalunod? The one who does it will be blessed. Amen? Lahat ng instructions ng Lord, sa lahat ng salita niya, buong Bible, blessing din natin yon kapag sinunod natin. Amen? Hindi para kay Lord, kundi para din sa atin. Alam ko dito, madami nang nakaka-experience nun. Amen? Nung time na sumusunod na siya, na hindi dapat sa mga estudyante, di ba? Nung time na sumunod kayo na hindi na dapat mangopya. Di ba? Tinulungan kayo ni Lord para maipasa yung mga exam nyo. Amen? Tinulungan niya kayo kahit na hindi kayo mangopya, maipapasa niya yung exam nyo. Amen? Nung time na nagpray at nagbabasa na tayo ng word, before simulan yung araw, di ba? Nakita natin yung difference nung flow ng araw natin sa nagpray tayo sa hindi tayo nagpray. 'Di ba? Alam niyo ibang-iba yung feeling na ready tayo sa pagharap ng bawat araw dahil nagpray at nagdevotion tayo. Amen. Kasi 'di ba, lalong-lalo na ngayon, di na natin alam yung mga nangyayari sa paligid, ganun. Kaya kailangan natin talagang mag-pray pagkagising sa umaga at bago simulan ng araw. So, sa mga nung time na sumunod tayo na hindi na magbisyo, diba nakita natin yung blessing nun sa health natin? Tama ba? May blessing yun sa health natin, yung hindi tayo nagbibisyo. Uminom, manigarilyo, ganun. Iba yung blessing sa health. So, ang conclusion natin is, don't just hear, do, and you will become. Amen. Malaking help na hindi lang natin naririnig yung salita ng Diyos, kundi ginagawa natin. Dahil, alam nyo, yung madaming tao hindi nakakapagbasa ng Bible. Lalong-lalo na yung mga wala pang relationship kay Lord. So, hindi sila nagbabasa ng Bible. Ang binabasa nila yung mga buhay natin bilang Kristiyano, bilang may relasyon sa Diyos. So, pag binabasa nila yung buhay natin, sana mabasa nila yung mga salita ng Lord na na-apply natin. Amen, sa ating mga buhay. Tinitignan tayo ng family natin, kaibigan, mga classmate, mga taong nakapaligid sa atin. Kung may bunga ba yung pag-attend natin sa church. Amen? Kung may bunga ba yung relationship natin kay Lord.
Sana hindi tayo masasabihan ng, Kristiyano ka pala. 'Di ba? Kundi masasabihan tayo ng, Kristiyano ka, no? 'Di ba? So, may difference po 'yon, yung Kristiyano ka pala sa Kristiyano ka, no? 'Di ba? Pag Kristiyano ka pala, so ibig sabihin parang medyo may ano sila, hindi nila nakikita yung bunga. Yung hindi nila nakikita sa buhay natin yung salita ng Lord. Pero pag sinabihan tayo ng Kristiyano ka, no, and dapat yun ang goal natin. Ibig sabihin, kitang-kita nila na-apply natin yung salita ng Lord, di ba? So, ayun, as a conclusion na din, testimony ko na lang din na, way back 2022, yun, nung time na nag-Manila tayo para mag-work. So, punta tayo ng Manila, nag-work tayo. Dun, para sa akin, dun din na-test kung yung mga narinig ko bang mga salita ng Lord, i-apply ko pa ba kahit na malayo ako dito sa malayo ako sa pastor ko, malayo ako sa mga kasama ko sa church, yan. Kung ma-apply ko pa ba kahit na may nakakakita ba or wala, ganun. And praise God kasi binigyan niya tayo ng strength na panindigan yung pagiging Kristiyano. Hindi man perfect, pero nakakatuwa, nakaka-bless yung grace ng Lord para makasunod sa Kanya, para makapagpatuloy sa Kanya. Amen. Kasi alam niyo yung lifestyle dito sa province compare sa Manila, compare sa ibang lugar, ibang-iba. So, kailangan nating manindigan na kung ano yung narinig nating tama, ano yung narinig nating mga salita ng Lord, isa sa buhay natin kahit na hindi na natin nakakasama yung mga kapatiran. So, kahit na ang mga nakakasama natin is, kasi hindi naman natin maiwan sa mga ka-work natin sila. Kailangan nating i-model yung pagiging Christian. So, may times na nape-persecute, pero praise God sa grace, praise God sa favor niya. And hindi man perfect yung pagsunod natin, pero grabe si Lord kung paano mag-alaga, paano niya ayusin ang lahat. So, ayun po, tayo sa pagiging Christians natin, kung sakali man na hindi natin na-apply sa mga nakalipas na araw, buwan, or taon, yung mga narinig nating word of God, sana ngayon at moving forward, magawa na natin. Amen? Lahat tayo, walang exempted, kahit ako. Sa bawat araw, sana pag may naririnig tayong word, gawin na natin agad. Huwag na nating ipagpabukas, ipagpamamaya. Let's do it right away. Hanggat andun pa yung grace ni Lord, andito pa yung grace niya. Gawin na natin. Amen. Hanggat may chance pa. Amen. Kasi hindi naman hindi natin alam kung kailan babalik ang Lord. So, ang kailangan natin is to live ready, di ba? So, at maging ambassadors ni Lord. So, yun lamang po, and to God be the glory.